Ano yan? Playing diba? Ito yung ating meter ASI ng HD3 125. Marami kasi nagtatanong kung paano ito mabubuksan at paano ma-reset yung loob para maging 00 ulit siya. May mga gumagamit ng drill, okay din naman kaso medyo matagal. Ito yung pinakamadaling paraan para ma-set natin siya sa 00. Lahat 0. Una, tanggalin muna natin to dun sa pinaka headlight natin meron siyang dalawang tornilyo ditong 8, tapos meron siyang ganito. Tanggalin natin yun. Pag nahugot natin to, mahuhugot mo na yun kasama itong goma, yung pinaka selly niya sa taas. Tapos talikod niyo yung meron yan ditong lock. Yan, lock yan. Gagawin nyo, kung hanap lang kayo ng pwedeng isungkit kung anumang matulis na bagay na makita nyo. Dahan-dahan nyo lang siyang sikwatin, yan, paikot. Tapos kapag kita nyo na kumawang na, pwede nyo na siyang hugutin. Yan, bukas na yung ating meter ASI. Hindi mo siya mahuhugot nang hindi mo kakalasin yung dalawang Phillips dito. Baklasin natin to. Medyo matigas kaya Umana. mapansin nyo medyo luma na yung meter ASI natin. Yan. Pwede nyo siyang linisin kapag nabaklas nyo siya. Yan, gaya niya may mga langis-langis pwede mong punasan yan. Yan, mga kalakalawang na yan, tanggalin natin yan. Ito meron siya ditong lock. Ito yan, yung lock na yan. Ano yan, parang circlip. Focus mo. Ayan, yan. Para matanggal natin yung clip niyan, gamitin lang natin kahit long nose. Andito siya matatagpuan sa kita nyo, dito sa may tapat ng 0 sa left side, dun sa walang gear. Yan, ito yan. Madali namang malocate na kapag nabuksan mo yung meter ASI mo. Yan, tatanggalin natin yung clip, yung lock nya. Tanggal na natin. Ang gagawin mo dyan, yan, ganun lang kalaki yung lock, kaya huwag yung hahayaang tumalsik o malaglag, baka hindi nyo makita, hindi nyo mabubuo ulit yan. At yan, ito yung number mapapansin nyo, 41,000 na yung natatakbo nya. Isod lang natin to isa-isa, itong bilog na to. Yan, kasi kapag kumawang na siya dun sa ibang bilog, pwede nyo na siyang paikutin at ibalik sa 0. Yan, naiikot na siya. Yan, 0 na siya. 1.5 na lang. Tapos ganoon din dun sa katabi, isod mo lang yan, pakakawangin mo dun sa kabila para maikot mo din siya. Kasi kapag nagdidikit-dikit sila, naglalakyan, hindi mo siya maiikot para mabalik mo sa 0. Hatakin mo pa siya para dito sa dulo. Yan, 0 na rin yung katabi, 0 na rin yan, 0 na rin yan. Medyo madumi, punasan lang natin. Parang ano bang na-spray dito, parang WD-40 ata ito yan. Kapag malinis na, pwede nyo siyang iset sa 0. Iset na natin, bumalik sa dati yung iba. Yan, 0, tapos kawang ulit, 0 ulit. Yan. Ganito lang yung pag-set sa 0 ng ating speedometer ASI. Kailangan hindi siya magdikit-dikit para mapaikot nyo siya.
Tapos itong katabi naman. Yan. Ito yung dulo. Yan, 0 na siya. Pwede nyo siya ulit move natin siya pa kanan. Yan. Pag move natin siya pa kanan, i-make sure nyo na papasok yung guide ng gear para umikot ulit siya. I-move lang ulit natin siya pabalik sa dati niyang pwesto. Tulak lang natin. Kapag sumagad na siya, nakita nyo na sagad na siya at medyo nakalak na yung mga numbers, pwede nyo na ibalik yung lock nya. Ito yung lock, yung una nating kinalas kanina. Yan, balik natin. Yun, nalaglag. Iwasan nating mahulog para hindi mawala, baka wala tayong makunan nitong katulad. Kapag napakagat nyo na yung lock, pwede nyo siya itulak ng long nose. Okay na, lock na siya. 0-0 na ulit yun. Punasan lang natin yung dumi. Pwede nyo linisin, punasan ng yung pagbubuo nya, ganun lang ulit. Ito yung housing, pasok nyo lang ulit siya. Ito yung mapapansin nyo, no? Yung neutral light indicator nya, dapat nyo lang doon sa butas. Ayan. Tapos abangan nyo sa ilalim, yung ilalim. Pag tumapat na yung green doon sa tapos tapat na rin yung mga tornilyohan niya dito sa ilalim. Yan, good na yan. Pwede mo na siyang i-fix gamit yung kanyang screw. Yan. Ito na yung natin. Teka lang, ayusin natin. Panasin lang natin yung lens niya sa loob para hindi siya madumi. At sa pagsasarado na ito, siguraduhin nyo na lapat na lapat siya. Lapat na lapat yung kanyang mga labi niya. Kasi kapag medyo kumawang yan, na pinag-uumpisahan niya ng pagmumoist, pinapasok ng tubig. Kaya mas maganda kung kapag nakadiin pa paganan para yung goma niya ma-press. Tapos tsaka nyo unti-unting pukpukin yung gilid para bumaon ulit siya dun sa para yung mapus ulit siya dito sa pinakalabi ng speedometer natin. Yun lang, ganun lang kadali yung pag reset natin ng speedometer natin. Ito yung isa pa na ginawa ko din, dalawa na yan. Sana nakatulong sa inyo, sharing is caring tayo mga idol.